Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. For a new day, be still and know that I am God. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Oh, hallelujah, Jesus. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, sa panibagong umaga. Shout out sa ating lahat. Welcome dito. Ngayon ay September 1. Praise God! Thank you, Lord Jesus. Nakaraos tayo sa buwan ng Agosto. Thank you, Lord, naman. Puno ng katagumpayan sapagkat hindi tayo nag-iisa at kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! At ang gabay ng banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus. Kaya andito tayo ngayon upang pasalamatan natin ang ating Diyos, upang itaas natin, upang kilalanin natin, upang sa ganoon ay maparangalan natin siya sa kanyang kabutihan. Kaya tayo ay gumagawa ng testimony bilang ito ay katagumpayan sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay habang nilalakaran natin ang ating pananampalataya sa Kanya. So, welcome September! Hallelujah! Hindi ba natin alam kung ano ang mga mangyayari sa kinaharap? Subalit alam natin hindi tayo nag-iisa at kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! So, ngayon ay September 1, mga ka-Team Jesus, at ito ang isa sa mga paborito kong Word of God na nasa Psalms 46:10. Be still and know that I am God. Hallelujah! So, mahirap minsan, mga ka-Team Jesus, ay mahirap na maging still ka, maging mahinahon ka, mahirap na manahimik ka lamang sa iyong sitwasyon sa buhay. Subalit kung tayo ay naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, na huminahon lang tayo at relax ka lang dahil hindi ka nag-iisa, relax ka lang. Be still and know that I am God. So, ibig sabihin nun ay, okay, relax ka lang, maghinahon ka muna. Be still and know that I am God. No? Kaya ito ay isa sa mga paborito kong Bible verses sapagkat alam naman natin na nagkaroon tayo ng naibahagi ko na ito sa inyo sa Bible study. Subalit ang tinanong ko ang Holy Spirit, ano naman ang gusto mo pong ipataas ko? Anong mensahe ang nais mong iparating sa testimony? Sabi niya, itong be still and know that I am God. Kasi naalala natin noong July 4 ay nasunog nga yung sasakyan ng Diyos at ito'y nasa pangalan ko. No? Nasa pangalan ko, mga ka-Team Jesus. So hindi ko alam kung I am in trouble, I am in anguish. So Lord, anong gagawin ko, Panginoong Diyos? Subalit nung nagdasal kami ni Tito Brian sa sitwasyon namin, paano na to, nasunog ang sasakyan at hindi namin alam anong mangyayari, no? Wala ng sasakyan, magbabayad kami buwan-buwan, nagbayad pa kami doon nagbayad pa kami doon ng 16,800. So, anong gagawin namin? Ito ang agad na sinagot ng banal na Espiritu. Be still and know that I am God. So, patuloy kaming nananalangin, patuloy kaming nagpapakumbaba, patuloy naming hinihintay ang kaparaanan ng Panginoon dahil sabi niya, know that I am God. At alam natin na kung siya ang kikilos, mga ka-Team Jesus, magugulat ka kung paanong nangyayari, parang nagkakaroon ng magic, nagkakaroon ng miracle. Subalit walang magic sa harap ng Diyos. Yan ang kanyang kapangyarihan. Yan ang milagrong maari nating mararanasan. Kung nagawa man niya ang mga milagro doon sa panahon ni Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, pwede rin itong mangyari sa atin kung tayo lamang ay huminahon,
manahimik, magpatuloy tayo sa ating pagdarasal. Hallelujah! Hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon ng Panginoong Jesucristo na tuparin niya, na ipakita niya na siya ay makapangyarihan. Siya ay makapangyarihan. Oh, hallelujah. So yun nga mga kapatid, naghintay tayo kung ano ang gagawin ng Panginoon doon sa Range Rover na nasunog. At naghintay tayo ng almost a month. At to God be the glory, ang plano ng demonyo ay sirain ako, lalo na pangalan ko nakataya doon sa Range Rover na yon. Ang plano ng demonyo na sirain ako, sirain kami, ito ay ginawang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Gumawa siya ng himala dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Omnipresence, omnipotent. Oh, hallelujah. So, yun ang nangyari. Yung ating utang doon sa Westlake na 15,000 plus ay binayaran ng insurance at sumobra pa siya at nakakuha pa tayo ng rebate o kaya refund na 1,030 at nung isang araw nga ay nakakuha pa tayo ng 203 additional dahil nasobra ang bayad. To God be the glory. O see, para makikita natin, imposible pa anong mangyayari ito, anong gagawin namin Panginoon. Subalit alam natin na kapag tayo ay naniniwala kay Panginoong Jesucristo at manghihintayin natin ang kanyang kalooban na patuloy tayong nagpapasalamat sa kanya, patuloy tayong nagpupuri sa kanya, patuloy tayong nagagalak sa kanya, we delight in the Lord. Hallelujah! Ayun ang mangyayari sa ating mga buhay. Gagawa siya ng himala at magugulat ka na lang, ano talaga? To God be the glory. At yung sitwasyon na yan ay ginamit ng Panginoon upang mas tumaas pa ang aking credit score para sa ganoon ay bibigyan niya pala kami ng panibagong sasakyan. To God be the glory. So yun ang nangyari sa aking testimony mga katindisas. Hinayaan ko na ang Panginoong Jesucristo ang kikilos, hinayaan kong ang kanyang kapangyarihan ang kikilos at hindi ang sarili kong kaparaanan, kundi ang maghintay, ang manahimik, at hintayin ang plano, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. Oh, hallelujah! Napakabuti ng Diyos. To God be all the glory and honor. Kaya mga katinjisas, patuloy nating lalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa araw-araw na tayo ay buhay at hayaan nating magalak tayo. So ito ngayon ay aking testimony, ito ngayon ay aking katagumpayan. Hallelujah! Dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa hinayaan ako ng banal na Espiritu na makinig at maging sensitibo sa paraan ng Diyos at sumunod sa anong plano, sa anong dikta ng banal na Espiritu na ito ang gawin ninyo. Oh, hallelujah! Na hindi kami nawala ng pag-asa, kundi naniwala kami, naghintay kami, Panginoong Diyos, naniniwala kaming ikaw po, Panginoong Diyos, ang may dahilan ng lahat ng ito. Oh, hallelujah! Kaya mga katinjisas, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ngayon ay September 1, 2025. Ideklara natin ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa buwan ng September. Ano man po ang mangyayari darating, alam natin na hindi tayo nag-iisa. Alam natin na naandito. Maging mapayapa lang tayo, maging tahimik, magpakumbaba at patuloy tayong magpuri sa Panginoon sapagkat siyang nakakaalam ng lahat sa mga mangyayari sa mga buhay natin. Kaya tayo, ipagdasal natin ngayon, Panginoong Jesucristo, pinagdadasal namin ang buwan ng September, Lord, na sa pamamagitan po ng iyong gabay, ng iyong pabor, Panginoon, mararanasan namin ang iyong
proteksyon, ang iyong pagpapala, Lord God, sa anuman pong plano ng demonyo, Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, naniniwala sa iyo, at hayaan mong ipakita ang iyong kapangyarihan sa bawat isang naniniwala sa inyong Panginoong Jesucristo. At dinideklara namin na ang buwan ng September ay maging matagumpay, hallelujah, sa pangalan ni Jesucristo, at matupad ang aming mga prayer request for God's purpose and glory, at bigyan mo kami ng maayos na pangangatawan, Panginoon, upang makapagpapatuloy kami sa aming pagsisilbi sa inyo. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hanggang sa muli, Team Jesus! Jesus loves us. We love you.